So hello guys, so bago pa lang like, subscribe, comment, share, lagyan natin sa playlist. Yan. Okay, pag-usapan natin sa spiritual life and random topics in life. Maraming salamat sa papanood. Ito yung mga natutunan ko dito sa libro nito, Conquering Math Anxiety. Lahat ng tao sa mundo may takot talaga sa math. Hindi nila alam na yung binasa ko dito, doktor din siya. Dating mahirap siya sa school, ngayon ano siya, yung math learner siya, math lover eh. Yung mathematics ba, yung mga 1+1, mga algebra, yung mga trigonometry, yung mga geometry, diba, yung mga ganun, calculus, daming na ano dyan. Pero yung mga ganung problem pala, yun lang ang so far nagustuhan ko na libro. Ito rin sa mga babies, paano maging matalino, saka memory power, discovering memory power. So kasi guys, kung hindi ko pa to na-discover natin, hindi ko nakita yung mga libro na yan, wala akong time. Kung nag-asawa pa siguro ko ngayon, hindi mo magagawa yung gusto mo, hanggang pangarap ka na lang, hindi mo nagagawa yung pangarap mo, hindi ka makaserve kang God Yahweh kasi sumama ka na. Kung example lang, kung senaryo na nakasawa ko ng maaga, unbeliever, di naman talaga, bira lang naman susunod yan para sa iyo. Eh, kumakain sila ng baboy doon, mga anak mo 50-50, saan ba siya maniniwala, sa nanay o tatay niya? Masakit yun sa loob ko, sa damdamin ko, masakit yun. Then wala ka ng time kasi hindi naman ang mag-asawa ang masaya sa buhay. There's lots of ways na to be happy. Yung marami kang alam, di ba? Yun ang kaibahan ko sa kanila sa akin. May alam ako. Naghahanda tayo, nagprepared tayo, Boy Scout, di ba? May takot tayo sa Bible, di ba? May lotto formula tayo na nagagawa natin, na pangarap natin. Tapos may mga libro tayo, mga kaalaman, di ba? Sa kalusugan, about sa financial, at nagsa-study o practice tayo sa family life, okay? Sa family life at saka sa mga babies at young children. Importante kasi yun na paano mo ma-influensyahan ang bata. Ngayon, kung nag-asawa ka ng maaga ngayon, mga teenager ka, 17, 16 pang edad mo, huwag mo sabihin na hindi mo babantayan ng bata na yan. Sino magbabantay? Saan ka kukuha ng pambayad dyan? Oo. Kung hindi mo napakain ng maayos yung bata mo ng mga saktamang nutrition, magkakasakit pa yan. Yung pagbubuntis pa lang, kailangan na planuhin yan. Ano mga kakainin, iwasan mo yung kape, iiwasan mo yung sigarilyo, yung mga alak, kasi masisira yung deformity or forma pagbuo ng bata. Yung mga vitamins na kakainin mo, kailangan mag-adjustment. Huwag puro kain ng karne, kasi mga bata, tao ngayon, wala silang pakialam sa kakainin nila o anong consequences, anong pwede mangyari sa kanila. Diba, noodles lang sila araw-araw, puro lang karne, gulay, parang wala ng pera, puro lang sila hotdog doon, corn beef, diba? Ayaw ko lang ganun. Gusto natin ang pagbabago, gusto natin ang katotohanan, ang masayang buhay. Kasi sa ganong buhay, hindi talaga ako masaya noon. Then nung panahon na 10 to 20 years ago, delete talaga ako kasi di tayo gwapo, di tayo mayaman, kasi ang magulang namin, ganun din kami lifestyle namin. Nag-a-adjust tayo, nagre-research, at wala makagusto sa akin kasi matured ang mukha ko. Maraming tayong pimples, maraming butas-butas sa mukha. Inaamin ko yan. Okay? Bumabawi tayo sa kaalaman at magandang attitude. Siguro babawi tayo ng anytime, maging gwapo at maraming pera. Yun naman talagang hinahabol ng mga kababaihan. Gusto ko rin na may quality din, di ba? Ayaw natin na gumastos tayo na ang bata mo maging pasaway, hindi mo pautusan, nagkasakit-sakit. Kawawa ang bata. Naawa ako sa bata at babae. Yun ang dahilan hindi tayo nag-asawa ng maaga, kasi alam ko ang mga bata mahilikan siya sa sa mga scandal or sex, mga binata, kasi mga youth mga 14 hanggang 20 years old. Malakas talaga yung hormone dun sa mga, lalo na sa mga babae. Then pagkatapos hindi nila alam magpagbuntis. Kung lalabas naman sigurong bata, hindi nila alam paano magturo ng bata. Wala silang time kasi wala silang pera, kailangan nila magtrabaho. Di nito go
iiwanan nila ang bata para magtrabaho sila, para ipadala ang bata at ibababantay sa iba. Yun ang nangyayari ngayon. Okay? Kasi ewan ko lang kung ano talaga, 'di ba? Kahit makagraduate man siguro ka, kailangan kang pa rin magtrabaho. O kailangan mo gumastos mo muna ng malaki para sa kinabukasan mo sa school. Hindi naman natin sinasabing masama 'yun. Panimula lang 'yun. Kasi ang iba kasi ngayon, ang mga tao sa kalusugan pa lang, palpak na. Marami nang pumalpak ngayon sa health, sa mga kinakain, sa mga habit, mahilig magkape, hindi kakain ng umaga, matagal matulog, matagal kumain, puro kain ng karne. Nakakasakit talaga yung ganong attitude. Matagal matulog, alas 2, alas 3 madaling araw. Kung ganon ang ginagawa mo araw-araw, matured ka talaga, magkakasakit, cancer, diabetes at high blood. Oo. Plus mga sabayan pa sa kinakain, pagod pa, hindi pang mag-exercise. So medyo parang overload na yung utak mo, hindi alam mo ang gagawin. Then yung mga pangangailangan mo, hindi tayo reklamadora or negative na tao. Yun ang mga sinasabi ko, yun ang mga ginagawa sa karamihan, di ba? Normal ba, common? Gusto nila na ganon kami, identity kami, post sila, pasyal sila doon. Hindi ako maiinggit doon. Naiinggit ako sa mga taong may negosyo, hanap buhay at nagagawa nila yung gusto nila, di ba? Hindi sila nagkakasakit, may naiipon silang pera, paano ma-handle ng pera. Hindi na kailangan pang gumawa ng kalokohan o masama, maging illegal drugs doon, mag-pusher doon, mag-drug lord. Hindi na kailangan. Kung may kaalaman ka, trabaho lang yun ng mga tamad, diba? Gusto nila easy money lang. Wala namang easy life eh. Kahit magdodroga, mahirap nga eh. Huliin ka ng pulis, marami ka kompetensya doon. Best na lang, pumili na lang sa mga best choice. Kasi yung mga ganun, mga taong walang pag-asa or walang magawa sa buhay, yun lang ang alam ko. O, yun. Siguro kung kompleto ka, may paa ka, kung may utak ka, pwede naman siguro magbagong buhay at gagawa ka na baling isang normal na tao. Kasi yung mga ganung tao, hindi yun normal, diba? Basta kasi easy money lang, normal din ang utak mo, sunog din. Sunog, kasi ilong diretso yan, ugat yan diretso sa utak, sunog talaga. Then pagkatapos yung mga droga, tanungin mo sa doktor, magkasakit ka talaga. Yun ang lumaganap talaga mga addict ngayon. Lumaganap, parang widespread eh. Maganda yon, may itsura, sexy, totoo, pero addict pala. Yun lang din na pag emotional. Ayaw ko kasi ng mga kasama ng mga addict, kasi di talaga pakatiwalaan yan, lalo na siguro yung mga nagbagong buhay, okay lang yun, yung may religious. Pero siguro yung talagang hindi nagbago sa buhay, yun ang maganda talagang iwasan. Okay, ang dami talaga ngayon. Ako, guarantee ako sa sarili ko na siguro kung may babae ako sa future na DNA type, blood type, di din ako sa mga sexuality, sa mga check up sa mga babae, lalaki, open ako dyan. Oo, mga blood type, HIV, AIDS, wala akong ganun. Mga gonorrhea, STD, syphilis, wala tayong ganun. Herpes, wala tayong babae. Oo, wala tayong droga, alak. Kahit sino pa magsasabi, ganun talaga ako. Kahit sa YouTube o wala, o sa real life, ganun talaga ako. Okay, may prinsipyo ba, dignidad. Oo, ayaw natin na maapekto sa mga sabi ng iba, kasi alam kong sino ako at alam ko yung ginagawa ko. Okay, hindi tayo magpabadikta sa sabi ng iba. Maganda, madaming pera doon, ganun. Paghirapan talagang pera. Oo, pag may pera ka, alagaan mo, inilnegosyo mo para dumadami. Dahil marunong mag-manage ng financial management, diba? Paano mag-handle ng pera. Yun lang ang problema sa iba. Wala ba, kulang sa kanila. Hindi sila ganun, hindi magbasa ng libro, ayaw nila, puro lang sila magse-cellphone doon. Gusto nila Facebook lang, YouTube lang, na hindi matutunan or di relate sa work nila, or walang panahon sa kalusugan. Pupunta ka lang doon kung malala na ang sakit mo sa doktor. Wala kasing ganun eh. Yun lang din na masakit, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na
malungkot ng sitwasyon nila, magdadamay pa sila ng iba. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Biktima lang din sila. Then yun ang kailangan natin na, sabi pa ni Ernie Baron, knowledge is power. Kapalit dun si Kuya Kim, buhay ay wither lang. At saka si Ted Filon, ligtas ang may alam. Oo. Kung wala tayong alam, sayang lang. Sayang lang yung effort natin. Yun ang mga sinasabi ko dito, mga kaalaman yan. Magagamit talaga yun sa buhay yung sinasabi ko. Okay, I've been with the experience, with knowledge, pero wala tayong pera, wala tayong asawa, wala tayong anak. Pero pinipili ko talaga tong buhay na ito. Kasi para unique ba? Oo. Na hindi ako tawag ito, disappointed or na-discourage anong sabi ng iba, or parang mababa yung tingin ko sa sarili kasi may anak na sila, hindi ko sila nasasabay, or nasasaktan ka sa sinasabi nila, o bakit ka pa, wala ka pang asawa. O yun, hindi tayo ganun, kasi lalaki tayo, din pagkatapos may pangarap talaga tayo. Ayaw ko rin na masasaktan ang babae na wala siyang pera, kawawa siya, o wala makain. Ayaw natin ng ganun. Gusto natin na masaya ang babae, pero pipiliin din natin yung mga babaeng matino, religious. Ayaw natin na sila ay nasasaktan. Mahal ko ang mga babae at yung mga bata sa future times. Mahal ko yun. Bakit ko? Kasi kung hindi ko talaga totoong mahal yung mga pamilya ko sa future times, meron na sana ako, pero merong anak at asawa ko sa future times, o noon, kung sa past pa siguro, kung hindi ko sila love, siyempre babayaan mo lang. Kung pabayaan mo lang yung anak mo, wala kang time, hindi yun pagmamahal sa akin. Kasi ang love is patient, para siyang halaman. Kailangan mong diligan, kailangan mong bisbisan, kailangan mong diligan ng tubig, kailangan mo ng araw, kailangan ng attention yun. Nagtatrabaho ka lang, wala kang talent, paano magturo ng bata, sisigawan mo lang, papaluin mo lang, sisermonan mo lang, akala mo matitino ng bata, akala mo na pabayaan mo lang kakain sa candy niya, sa mga soft drinks, hindi mo mamonitor ang bata, wala ang karamihan, walang time na magbantay sa kanilang bata. Lumaki lang doon na wala na, parang bumubuhay lang tayo ng dragon. Nagagalit na ang bata mo, bakit mo ganito? Di mo pa sabihan, tahimik ka na lang. Yan, bakit ganun na nangyari? Ayaw mo ng bata, mapahiya ka. Yun lang din na it's so hard to explain na ganun. Yun lang din na maraming yung taga Mindanao, yung mga Visayas Mindanao, maraming pumupunta sa Manila para mag-abroad. Yun ang nakikita ko dito sa MUA, sa Pasay City, yung mga doon, maraming mga mga dayo o hindi taga Luzon para mag-apply sa DH, sa domestic helper or OFW sa ibang bansa. Yun ang nangyayari ngayon kasi kulang daw ang pera dito sa Pilipinas, ganito. Nakakaawa, nakakalungkot din. Pupunta sa Dubai, Qatar, sa UAE, sa Saudi. Yun talagang nangyayari ngayon, marami. Parang achiyan ako, no? Excuse me. Ganito talaga ako, gachi. Excuse me. Excuse me. Yun lang din na nakikita ko. So let's excuse me. Subscribe, comment, share, love you, peace, love you. Thank you po. Muna tayo.